Sa February 1 at 2, 2025 ay nakatakda ang pre-Valentine concert ng rock band na Aegis na may titulong Halik sa Ulan. Pero hindi na kumpleto ang grupo dahil sa pagpanaw ng lead vocalist na si Mercy Sunod. Pumanaw si Mercy dahil sa cancer sa Stanford Hospital and Clinic sa San Francisco, California, noong gabi ng November 17, 2024, November 18 ng umaga sa Pilipinas. Hindi pa naglalabas ng opisyal na pahayag ang Aegis Band tungkol sa pagpanaw ni Mercy. Pero nagpahiwatig ng pagdadalamhati ang kanyang kapatid at kapwa Aegis member na si Juliet Sunot sa Facebook post nito. Nakasaad dito, "The hardest thing I've ever done, I wear a mask from day to day and try to cope in my own way. I'll miss you till we meet again and long for you each day till then. There's now a hole no one can fill within my heart." Ilang malalapit ding kaibigan ng Aegis ang nagpost sa Facebook tungkol sa pagpanaw ni Mercy. Mensahe ni Armida Damalante, "Our hearts go out to the Sunot family and the Aegis Band as we celebrate the remarkable life of Mercy Sunot, an extraordinary vocalist. Her passing is deeply felt and lives us in awe." Ayon naman kay Frankie Ballesteros, "Rest and peace Ate Mercy Sunot, nakakagulat ka naman ang lakas-lakas mo na sa mga post mo. Condolences sa inyo Ate Juliet and Ken family Sunod." Maging ang Love Radio Manila ay nagpost din ng kanilang pagbibigay-pugay kay Mercy. Sabi nila, "Paalam at maraming salamat sa pagbabahagi ng musika at talento sa bawat Pilipino. Rest in peace, Mercy Sunot ng Aegis." Last November 16, sa pamamagitan ng isang social media video post na may hashtags na Breast Cancer Warrior at hashtag Lung Cancer Warrior, humiling pa si Mercy ng dasal para sa kanyang paggaling matapos sumailalim sa lung surgery sa isang ospital sa Amerika. Ikinwento ni Mercy na nahihirapan siyang huminga dahil sa lung inflammation kaya dinala siya sa ICU. Hello mga higala. Tapos na yung surgery ko sa lungs. Pero bigla, nahihirapan ako huminga. So, dinala ako sa ICU. Tapos ngayon, may tubig pala yun, may inflammation ng lungs ko. So, ginagawa na nila ng paraan. So, pag-steroids ang pinainom sa akin ng doktor para sa inflammation. So, ngayon, pag-pray na ako, guys, please. Pag-pray na ako na natatapos ito pagsubok na ito. Pag-pray na ako. Dasal ang hiling ni Mercy para matapos na ang mga pagsubok sa kalusugan na kanyang pinagdaraanan. Noong November 6, nagdiwang si Mercy ng kanyang huling kaarawan. Sa pamamagitan pa rin ng isang video post, ikinwento niya ang lungkot na nararamdaman dahil nag-iisa lamang siya sa Amerika para magpagamot. Malungkot na sabi ni Mercy. Good morning mga higala. So it's my birthday today. Kaya maaga akong nagsimba. So 8:30 nagising ako nagpa-alarm ako ng 6:30 para magising, maligo, para i-celebrate kong mag-isa ang birthday ko. Mahirap sa ibang bansa na nag-iisa ka lang, yung wala kang malapitan, malungkot. Yung iba talaga pag nasa ibang bansa ka. Solo flight ako. Yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. Alam mo yun, yung mag-celebrate ng kasama ang pamilya mo, hindi ko magawa. Iba pa rin talaga sa Pilipinas. Ngayon, napagtanto ko na mas masaya sa Pilipinas kaysa dito. Pero no choice ako dahil kailangan kong magstay na matagal dahil nagpapagamot ako dito. Sana gumaling ako ng mas mabilis para makauwi ako ng
ng Pilipinas. Okay, mga higala. So, ngayon, start ko ng i-upload yung anong nangyayari sa akin. Nangyayari dito sa US. Hirap. Hirap. Ang masasabi ko, one word, malungkot. Yun lang.